Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa naman tayo ng puto espesyal. At ito yung mga kakailanganin natin. Siyempre, mag-i-slice muna ako ng cheese. Gantong slice yung ginagawa ko sa cheese, yung medyo malapad. Kasi para hindi lulubog dun sa butter. At pagkatapos, meron tayo dito salted egg. Ganito ring slice yung gagawin natin. Marami yung ilalagay nating salted egg at saka ng cheese. Kasi nga, special nga yung ating gagawing puto. At saka syempre, masarap yung puto pag maraming salted egg. Alam mo yun, naglalaban yung medyo tamis at medyo maalat. Natapos na nating i-prepare itong salted egg at saka yung cheese. Tapos dito sa maliit na bowl, ilalagay ko na dito yung egg para naka-ready na. So, dito naman sa mixing bowl, magsisip tayo ng all-purpose flour, then lalagay na rin natin yung baking powder, sasalain na natin yan. Para walang buo-buo at para makita natin kung malinis yung harina. And then, ito na, lalagyan na natin ng sugar. Haluin ko lang. Pagkatapos, dito na natin, lalagay ko na dito yung egg. Dire-diretso na yan. Sunod-sunod na natin lalagay yan. Then, nilagay ko na din yung water. At pagkatapos, lalagyan na natin ng evaporated milk. Ang gamit ko dito, Jersey. Kasi yun talaga yung brand na lagi kong ginagamit, Jersey, kasi masarap at malinamnam. Pagkatapos, lalagyan na natin ng melted butter, vanilla. Eto na, nalagay na lahat natin yung ingredients. Pagkatapos, imimix na lang natin. Dito guys, do not overmix. Kasi pag na-overmix to, ang pangit ng kalalabasan ng puto natin. Kaya alalay lang po sa paghahalo. At pagkatapos, eto na, hinati natin sa dalawang part. Kasi itong isa, lalagyan natin ng ubi flavor. I-mix lang natin yung ubi flavor. Alam nyo guys, yung una kong ginawa, nakalimutan ko maglagay ng sugar. Nakasalang na actually sa steamer, wala siyang sugar. Alam niyo na, na-realize ko lang na wala siyang sugar nung naisalang ko na sa steamer. So parang nawindang naman ako. So anyway, naluto rin naman yun. Ang ginawa ko, nilagyan na lang din ng condensed milk. So anyway, pagkatapos, eto na, sabay nating ibubuhos dito sa pan. Para ganyan yung magiging itsura ng ating puto espesyal. Minsan talaga nangyayari yun, nabablanko ka eh. Makakalimutan mo yung may ingredients ka na hindi mailalagay. Ang pinakamasaklap pa dun, yung isa sa importante, yung hindi ko na ilagay yung sugar. Ito yung pan na yun na walang sugar. So, na-realize ko lang talaga guys na wala siyang asukal. Nung nakasalang na siya at malapit na siyang maluto. Buti na lang, pwede naman din siya kasi nilagyan ko na lang ng condensed milk sa ibabaw habang kinakain. So, okay pa rin naman. Nagawan pa rin naman ng paraan. At least hindi sayang, no? Hindi natin itatapon. Pero itong pangalawang pan, meron na tong sugar. Sinigurado ko nang may asukal talaga tong pangalawang pan. Kasi nga, ay nakakaloka. So anyway, natapos na natin. Tapos i-steam na natin to for about 15 to 18 minutes. So, i-check na lang natin guys, no? So, pero wag mong bubuksan-buksan yung steamer. Bubuksan mo lang yan yung malapit ka ng paluto na. Syempre para hindi lumubog yung puto. So ganyan na yan, i-check natin to, pinaka last seconds na to nung pagluluto natin, kumbaga. So chinek ko lang. So okay na. Ang ganda-ganda ng ating puto, mas maganda pa sa akin at syempre masarap yan. At bago pa ako magtapos, syempre magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagaan yung panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. At ito na, natapos na natin yung ating puto espesyal, ready to slice. Guys, maganda tong pwede tong pang kabuhayan, pwedeng pang business, o kaya pwedeng kasama sa handaan, o kaya kasi dahil madali siyang gawin, pwedeng pang merienda lagi ng kids, no? So anyway, i-slice na natin at titikman na natin. Ito yung ginawa kong merong sugar. Paniguradong may sugar to. So anyway, pagka-slice niyan, masarap to, i-drizzle mo ng condensed milk. Kasi hindi naman ganun katamis yung puto ko.
saktong-sakto lang, balanse lang yung lasa, kaya masarap talagang merong condensed milk. So anyway, kahit wala rin condensed milk, masarap po talaga ito. I-try nyo po, talagang masarap. Promise! So anyway, yan na. Hindi ako yung kumakain nito. Kada slice ko, isinusubo ko sa kids hanggang kay hubby. So, sila yung unang nakatikim nitong aking puto. That's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At kung hindi ka pa nakakapag-try gumawa ng puto, i-try mo na to. Promise, madali lang po gawin. Ang tip lang, do not overmix. Okay? So, that's it. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. See you on my next video. Bye-bye!